Tutol din sa martial law ang mga pari at delegado sa ika-4 na World Apostolic Congress on Mercy na ginaganap ngayon sa bansa. Hindi raw ito ang susi sa kapayapaan kundi ang pananampalataya at pagmamahal. Umaaksyon, Simon Gualvez. Daan-daang mga pare at libo-libong delegado mula sa iba't ibang bansa ang nagsama-sama sa Manila Cathedral para sa pagbubukas ng ika-4 na World Apostolic Congress on Mercy o WACOM 4. Magtatagal ito ng 1 linggo. Nagpadala na rin sila ng imbitasyon sa PNP, maging kay Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala pang kumpirmasyon kung makakadalo ito. Bagamat inimbitahan ng simbahan ng mga lider at ilang kinatawan ng pamahalaan, nilinaw nitong ayaw nilang mahaluan ng politika itong pagdiriwang, lalo't aabot sa mahigit 6,000 delegates mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa ang nakatakdang dumalo rito sa WACOM 4 bilang bahagi ng kanilang pilgrimage. Awa ang tema ng World Congress, kaya muli iginit ng simbahan ang kahalagahan ng buhay kasunod ng mga nangyayaring patayan sa bansa. In general, ito pong ating pagtitipon is about communion in mercy and mission for mercy. Na kung saan basically we give importance to the gift of life. Remember that life is a gift from God and the way we live our life is our gift to God. Bagamat wala sa programa, nakatakda rin daw nilang ipagdasal ang iba't ibang lider ng bansa, kabilang na ang Pangulo. Panalangin na bilang leader lingkod na ating bansa ay tunay na makita ang kagandahan ng buhay, ang pahalagahan ang buhay. Siguro gusto lamang niya talaga na maayos na ang ating gobyerno. At kung sila raw ang tatanungin, hindi na sila sang-ayong may patupad muli ang martial law sa bansa. Ay hindi naman siguro kailangan dahil ang bawat bansa sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal, doon ay maghahari ang kapayapaan. Kumambyo si Pangulong Rodrigo Duterte sa dati niyang pahayag na hindi siya magdedeklara ng martial law. Posible na raw kasi niyang gawin ito para protektahan ng bansa. Pero hindi raw niya ito gagamitin para tumagal sa pwesto. Umaaksyon si Gemma Vansenia. Ilang beses giniit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magdedeklara ng martial law. Pero sa pagtitipon ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated nitong Sabado, isang bagay ang nilinaw ng Pangulo tungkol dito. I have to declare martial law. I will declare it. Not about invasion, insurrection, not about danger. I will declare martial law to preserve my nation. Dati nang sinabi ng ilang eksperto sa konstitusyon na pwede lang magdeklara ng martial law kapag may rebelyon o banta ng pananakop ng ibang bansa. Pero hindi raw natitinag ang Pangulo kahit papigilan siya ng Korte Suprema at Kongreso. Wala akong pakialam dyan sa Supreme Court because the right to preserve one's life and my nation, my country transcends everything else, even the limitation. Kung gusto ko, at it will deteriorate into something really very virulent. Ayon sa Pangulo, hindi masama ang martial law. Naging negatibo lang daw ang kahulugan nito noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. The martial law provisions really to defend the country, sinira nung sa Cory Constitution because of the hangover nila sa martial law. Wala rin daw balak ang Pangulo na gamitin ang martial law para tumagal sa pwesto. Hindi rin nasisindak si Digong sa banta ng kudeta. Mag-kudeta sila, good. Basta tignan ko lang na mga tao, na mga general sila ang magdala. Ayusin ninyo. I will swear them to office. Ay, mga general, sige, kayo na patakbo. Kung kaya ninyo, di patakbo yan ninyo. Ngayong linggo, posibleng ipatawag ng Pangulo ang mga gobernador para talakayin ang kampanya niya kontra iligal na droga. Muli ring pinakita ng Pangulo sa publiko ang kanyang updated na narco list. Ilang araw matapos ipatawag ang mga mayor para talakayin ito. I called the mayors, the Philippines, 3, nilockdown ko. Pero sabihin ko sa inyo, i-lockdown din dito. Sarahan mo yan dyan. Sundalo. Para walang mag-chismis. Sinabi ko talaga sa kanila, totoo yan. And I will say that.
pardon my language, because there is, may mga nandito yung police, barangay captain, mayors, a few governors. Ito na. Lahat ito listahan. Ng mga pictures nila. Batid ng Pangulo na marami ang umaalma sa kanyang madugong kampanya kontra iligal na droga. Pero kung siya ang tatanungin, simple lang ang tugon para mahinto ito. You want walang patayan, no deaths? You want a city with no military men, no patrol cars wherever? You want na ang punerarya magbangkaruta na? Madali lang. Drop your guns if you are a terrorist. Drop the shabu tonight and tomorrow it will be heaven. Wala raw makapipigil kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdedeklara ng martial law kung kakailanganin ito. Hindi rin daw niya susundin ang nasa konstitusyon kung ito'y para sa proteksyon ng bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa isa niyang talumpati nung muli niyang talakayin ang kampanya kontra droga ng gobyerno. Pero giit ng Malacanang, walang planong magdeklara ng martial law ang Pangulo. May report si Tina Panganiban Perez. Ilang linggo na ang nakakalipas, mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi, hindi siya magdedeklara ng martial law. Martial law ang presidente. It will lead to the downfall of the country. So hindi ho kayo magdedeclare ng martial law? Ako, hindi ko kailangan. Ever? Ever. Nitong Sabado, muling binanggit ng Pangulo ang martial law nang talakayin niya ang kampanya kontra droga ng gobyerno. Kung gusto ko, at it will deteriorate into something really very virulent, I will declare martial law if I wanted to. Walang makapigil sa akin. May mga nabahala sa pahayag na ito ng Pangulo. Pananakot yon, foul talaga yon. Nasa constitution na yon, sasabihin sa'yo, wala akong kikilalanin. Constitution man yan, Senado man yan. Kasi bansa ko ang nalalagay sa alanganin. Teka, bansa ko rin yun eh. Nakakatakot, no? It's a very frightening thought. Mas maraming taong naghirap noon. Many people we lost our freedom. Sa ilalim ng 1987 Constitution, may mga nakasaad na proteksyon para hindi basta-basta maideklarang muli ang martial law. Tanging lawless violence, invasion at rebellion ang pwedeng basehan ito. Ang dalawang grounds lang na pwede ay invasion and rebellion. And then, public safety must require it. Unless, sasabihin niya, in-invade na tayo ng China, inoccupy na nila yung Bajo de Masinloc, di mayroon ng invasion. So, but he must go to the second requirement, which is when public safety requires it. Sabi ni dating Senator Kit Tatad, hindi pasok dyan ang pagiging talamak ng iligal na droga. Hindi sinasabi ng Constitution na pwede yung droga at iba-ibang problema. Malinaw invasion or rebellion when the public safety requires it. Sang-ayon naman dito ang ilang mambabatas. No amount of virulence of the drug menace would be a constitutional anchorage for the declaration of martial law. Pero si Congressman Reynaldo Umali na chairman ng House Committee on Justice, hindi raw isinasantabi ang isang posibilidad. You know, when you have many governors, many mayors, even police, even judges already succumbing to the pressures of narco-politics, then perhaps in that sense, the declaration of war against drugs may be viewed. Pagtitiyak naman ni Senate President Coco Pimentel na kaalyado ng Pangulo, walang dapat ipag-alala ang publiko. Don't worry too much about that legally correct statement of the President. Saka na tayo pupunta sa basis, wala pa naman declaration so okay lang po. Gayunman, sabi ni Pimentel, nasa kapangyarihan naman daw talaga ng Pangulo ang pagdedeklara ng martial law at kahit ang Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan dito. Batay sa saligang batas, pwedeng i-review ng Korte Suprema ang basehan ng pagdedeklara ng martial law. Pero yan ay kung may tututol dito. Kung magdedeklara rin ng martial law ang Pangulo, kailangan niyang dumulog sa Kongreso sa loob ng 48 oras.
Majority vote ang kailangan para maaprubahan, ma-extend o mabasura ito. Pagtitiyak naman ni Secretary Ernesto Abella, tagapagsalita ng Pangulo, walang balak magdeklara ng martial law si Pangulong Duterte. He went on to explain in a narrative way that the only reason why he would, if and when, if it was necessary, it was basically to protect the nation and the integrity of the nation and the next generation. But he was not implying that he would. Sa isang pahayag, iginiit din ni Communications Secretary Martin Andanar na kinikilala ng Pangulo ang mga limitasyon ng konstitusyon kaugnay ng pagdedeklara ng martial law. Ang sinasabi lang daw ng Pangulo, magkakaroon lamang ng martial law kung mauuwi sa state of rebellion and lawlessness ang sitwasyon sa bansa. Sabi pa ni Andanar, misreported o mali ang pagkakabalita sa sinabi ng Pangulo. Ipinagtanggol naman ni Senate President Pro Tempore Franklin Drilon ng media. Kasunod nito, nanawagan si Drilon sa administrasyon na mag-ingat sa pagbibitiw ng mga pahayag na posible maging ugat ng tensyon sa bansa.